14 pong Pilipino na mga mangingisda, mga kaibigan, nang nawawala matapos pong ang kanilang sinasakyang pandagat, mga kaibigan, ay binundol ng barko ng China. Pero alam nyo dadating ang araw, ganito naman ang kasaysayan eh. Ganyan naman ang kasaysayan, mga kaibigan. Maging sa mga panahon ng mga bayani, ganyan din eh. Umiikot lang, pabalik-balik. Halimbawa, ang kailangan nating mga Pilipino ngayon, kalimutan ang ating pinaniniwalaang politiko. Halimbawa, naniniwala ka kay Marcos. Kalimutan mo yon dahil sila'y magsisilbing alaala na lang. At yung kanilang mga ginawa, gagamitin lang natin yon para sa mabuti, para imungkahi natin na yun ang tularan kung ano yung nagawa mabuti. Ganun din sa mga Aquino, alam nyo, sabi nga, may kasabihan nga na, united we stand. Ano yun? Divided we fall. Yan. Para lang tayo magtagumpay. Ang pinakamalaki kasing problema natin ngayon, mga kaibigan, itong pananakop ng China sa atin, sa ating bansa. Paglapastangan sa ating bansa. Ito ho'y nakakabahala na. Yan ang talagang pangunahing problema natin. Ngayon, kahit na sabihin natin, hindi tayo makakuha ng paborableng desisyon ng gobyerno tungkol sa dapat na maging paninindigan ng ating bansa laban sa China. Alam naman yan ng buong mundo. Alam yan, yung ginagawa na yan ng administrasyong pagbaliwala. Kahit na nakikita nila, yan, kita mo laging inaapi ang mga Pilipino. Wala naman tayong atraso sa mga animal na yan, di ba? At wala silang karapatan na basta na lamang tayo sakupin. Ba't nagawa nila yan? Dahil din sa, ika nga po pagpayag ng kasalukuyang administrasyon. Katunayan, ito lamang ASEAN, nakaraang ASEAN, di ba, nagbibigay sila ng mensahe through, yung video conferencing, di ba? Ang presidente natin, nagsalita, hindi ko lang maintindihan kung ano sinasabi. Dahil iba na umuungol na lang Parang si Plander Estrada na ang dating Hindi malaman kung nabubulol, lasing o ano. Hindi maintindihan. Pero binasa ko sa dyaryo, ang pinaka-gist o yung pinakalundo nung kanyang statement, mga kaibigan, nananawagan na mag-ingat daw ang mga bansa. Ano? Anong mag-ingat? Kaya yung pinagsama-samang paninindigan ng mga ASEAN countries, maninindigan sila, hindi sila papayag sa ginagawa ng China. Samantalang tayo yung number 1 casualty. Tayo yung kauna-unahang bansa sa mga bansang yan. Dito sa Asia, mga kaibigan, ang pinagmamalabisan ng bansang China. Pero ang gobyerno natin ay walang ginagawa para ipagtanggol ang ating bansa.
ba't ba kayo kumandidato? Hindi ba? Di ba, pagka nanalo na, nanunumpa pa yan sa Biblia pa nga Nakapatong pa kamay sa Biblia niya mga yan Ipagtatanggol nila ang ating konstitusyon. Yung mga matataas na opisyal na militar, di ba? Nanumpa rin yan na kayo ay magtatanggol sa ating bansa. Sa sino mang magtatangka na tayo ay pasukin. Wala Mga kaibigan Kumbaga sa babae ito nagpapag-aasa Kusang nagpapag-aasa pero walang ginagawa. Kita ninyo sa Cebu. Doon nila ginagamit yung ating armed forces at saka mga pulis, ginagamit sa sariling mamamayan. Akala ko ba ang kalaban natin COVID? Bakit sundalo pinadala ninyo sa katakot-takot? May mga tangke. May gera ba ron? Ang alam kong gera sa mundo ngayon yung gera laban sa ikinalat na virus ng China. Hindi ba? Yan ang ginegera natin. Bakit sundalo? Imbes na pagkain yung pinadala ron, sundalo pinadala. Anin mo yung sundalo ron? Pagpapatayin mo yung mga taga Cebu? Dahil dumami kaso ng COVID? Ba't hindi dadami? Sino ba nagpapatupad ng batas? Hindi ba kayo rin? Yun yung sinasabi natin Sila nagpapatupad ng paghihigpit, pagluluwag. Wala naman silang ibang ginawa na hakbang, kundi maghigpit at saka magluwag. Yung sinasabing pagtulong sa taong bayan, justification lang ang nangyari para bigyang katwiran ang katiwalian. Lalo na sa ilalim ng bayanihan, ang tawag nila ay bayanihan, heal as one. Nangyari, bayanihan, still as one. Mga kaibigan, walang pera. Bakit? Paano mo nga habulin yan? Nasa ilalim ka ng isang batas na pwede kang mag-dispatcha ng pondo nang walang nangangailangan ng approval muna ng ibang tanggapan, ng mga hiwalay na tanggapan, independent na tanggapan. Halimbawa, kamukha ng mga constitutional body na COA. Hindi ba? Para maiwasan doon. Paano mo ngayong habulin at mapanagot yung mga yan? Ginamit yung batas para hindi sila masakop ng tinatawag na pagbusisi sa paggamit ng pondo ng gobyerno. Mga kaibigan. Kasi kung walang bayanihan, heal as one o still as one, mga kaibigan, hindi nila basta-basta magagalaw ang pera. At kung galawin man nila yan, sisitahin sila ng COA. Teka muna, maglalabas ang COA ng record, ng order. Sasabihin, ito, ginasta ninyo, pero hindi kayo humingi muna ng opinyon kung papayag ang COA kung yan gagamitin ninyo yung pondo ay naaayon sa mga batas. Di ba? Wala na noon. Dahil doon sa batas na bayanihan, heal as one. Kaya wala
Hinahanap mo yung pondo. Mga kaibigan wala silang paliwanag Si Duque, katakot-takot na ang suspecha ritong ito nagkamal. Ayaw si Bakin. Marami nang nananawagan. Maging yung health sector mismo, nananawagan na mag-resign ka na lang. Ayaw ka tanggalin Ibig sabihin nun, na mag-resign ka, kung ikaw, meron pang nalalabi kahit na katiting na kahihiyan sa katawan mo. Dahil balang araw, mananagot at mananagot kayo. Hindi pwede yun. Akala nyo lang yan. Maaari ninyong matakot ang tao ngayon. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon. Di ba? May kasabihan na, maaari mong lokohin ang lahat ng tao sa mundo. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon. Ngayon, tayo ho, mga kaibigan, kailangan ng magkaisa ang mga Pilipino. Kasi kung tayo, iikot pa rin ang mundo natin sa mga problema na kailangan babanggitin mo. Kailangan babanggit ka ng Marcos o kaya ng Aquino. Hindi, ba't si Marcos ganon? Tandaan ninyo yung mga tao na ang iginigiit sa atin, maging issue si Marcos, hindi naman si Marcos ang nakaupo Ang ginagawa, andyan na niya, babalik na si Marcos. Babalik na sa kapangyarihan ng mga Marcos. Yun ang pinananakot. Ano yun? Ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, winawatak tayo. Ganon din yung mga sinasabi laban din sa mga dilawan. Kaya tayo, gusto nila doon lang umikot para hindi ma-unite, para hindi magkaisa ang mga Pilipino. Kapag ka ba tumindig tayo laban sa China, kailangan ba maka-Marcos ka o maka-dilawang ka? Yun ang tanong. Kapag ka maka-Marcos ka ba, hindi ka Pilipino? Kapag ka ba maka-dilawang ka, hindi ka na Pilipino? Wala ka ng karapatang tumindig? Kaya nakita ninyo, hindi tayo nabubuo sa loob ng mahabang panahon pagkatapos ng mawala si Marcos, di ba? Pagkatapos mapatay si Ninoy. Alam nyo, kung hindi tayo tataliko doon, alam naman natin ang kasaysayan Alam naman natin kung ano sa kasaysayan ang binabaluktot at ang hindi. Malaya kang maniwala ron. Wala naman pumipigil sa atin Pero, kapag ka iginigit na yung issue na yan, mga kaibigan, tandaan ninyo, hindi tayo magiging united o hindi tayo magkakaroon, hindi natin matatamo ang tunay na pagkakaisa sa bansa natin. Watak pa rin tayo. Halimbawa, dumating ang eleksyon. May kandidato. Halimbawa, may kandidatong Marcos. Ano sasabihin nung kalaban? Nako, wag yan. Si Marcos, ganito yan, ganun yan Ganun din yung mga korista, di ba? Yung mga dilawan, kung tawagin. Yun din ang sasabihin laban sa kanila. Mga anuhan niya, yung lolo niya, tatay niya, ganito. Wala na yun Sa palagay nyo, may kinalaman yun para magkaisa tayo. Ngayon, ano ibig sabihin? Pag hindi kayo nagkakaisa, hindi tayo nagkakaisa. Ang ibig sabihin nun natutuwa ang mga gustong mamalagi sa pwesto.
Yung gustong mga magtagal sa pwesto, sila natutuwa. Bakit? Watak kayo eh. Pag watak kayo, konti na lang ang kukumbinsihin ko eh. Di ba? Konti na lang ang kukumbinsihin ko. Majority na kami. Eh kami pa nakaupo. Eh minsan kahit minority na sila, komo sila ang nasa puder, eh madali kayong mapagtatagumpayan. Hindi ka mananalo. At bakit hindi tayo pinakikinggan? Watak tayo eh. Kaya walang pakialam ang mga nasa pamahalaan. Kahit na ano sabihin mo. Hindi ka lang papansinin. Bakit? Watak tayo eh. Eh hindi kasi marami nang naninira dito, yung mga hayop na troll. Eh wala tayong magagawa. Pero kung ako tatanungin nyo, konti lang yan. Yan ang mga nagpapakalat niyan eh. Yan ang nangungumbinsi. Nako, yung mga dilawan, masama yan. Ha? Ang tapang nilang sabihin yun dahil hindi nakapwesto yung dilawan. Hindi yun yung administrasyon ngayon. Kaya lang sila matapang gawin yun. Dito lang nabubuko yun eh. Di ba? Oh, mga kaibigan, yun namang iba, ganun din yung sasabihin. Pero mga troll. Kaya, wala na tayo magagawa dun sa iilan lang yun, yung troll na yun. Kaya lang maingay yun, eh puro fake account yun eh. Sa Facebook. Alam nyo na yan eh, napatunayan na yan sa maraming pag-aaral na ginawa. Ngayon, magkakaisa lang tayo kung hihiwalay na tayo muna ron. Kasi ang issue, yun yung kung bakit ko binabanggit, sa ibang bansa, mapa Singapore yan, mapa Amerika yan, mapa Japan, lalo na Japan. Eh, ang mga Japan, mga nationalist yan. Ha? Ang orientation ng mga Hapon, mga makabayan yan, makabansa nila yan. Oh, yung mga bansa na yan, kahit ang China, tayo lang ang hindi eh. Kukunti na nga yung mga naninindigan dito. Maswerte pa kayo, may ilan na lang na nagsasalita kamukha ni Waldy Carbonell. Paano kung wala na yan? Maswerte tayo, meron tayong katulad na boses ng OFW na kamukha ni Lin Silawan. Yun sa Taiwan. Maswerte tayo. Sabi ko nga sa loob-loob ko kanina, siguro, dapat makabuo ng isang grupo na magkakaiba ang paniwala sa politika. Pero, pagdating sa paninindigan laban sa China ay nagkakaisa. Naisip ko yun eh, kahit ilan lang, kahit 3 lang kami. Kahit 4 lang o 5 lang. Kahit 10 lang. Pero, mas madali pang ang matatandaan eh. Bakit? Kasi sa panahon na kinakailangang merong tumindig para sa ating bansa, eh yan lang ang mga gumagawa eh. Sipin ninyo, OFW, hindi ba kayo nahihiya? Ito mga walang yang nasa gobyerno. Nakarinig ba kayo dyan, no? Na tumitindig laban sa China? Diretsahan? Wala. Ni isa. Puro pakwan, palipad hangin. Puro daplis. Ha? Ayaw pang tumbukin. Bakit? Eh, mga traidor sa bayan yan eh. Mga kaibigan eh. Sabi ko nga sa inyo, sa media, madali mong malalaman ang traidor sa bayan. Paano? Alukin mo ng commercial, ng advertisement, o kaya abutan mo ng suhol. Pag tinanggap nila pare-pareho yan, eh yun na ibig sabihin nun. Kahit ibenta
Nagbebenta ng paninindigan niya. Nagbebenta ng kanyang pagkatao. Oh, tapos kung mga makapagsalita sila raw himpilan na walang kinikilingan. Pero may kinukutungan. Ha? Mga kaibigan. Wala raw silang, ano raw sila? Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Mga kaibigan, oh. Tamo, ultimong yan, sarado bunganga niyan, di ba? Sa panggigipit sa media, bakit? Gusto nila sila lang matira at least. Hindi naman na sila, sanay na silang hindi magsabi ng totoo, walang mawawala sa kanila. Di ba? Mga kaibigan, oh. Gusto pa, sila pa sikat. Di ba? Kung sino yung mga taksil, yung mga traidor sa bansa natin, yan ang mga pasikat, baka kala ninyo. Kahit nung pagkatapos ng gera ng Hapon, ganyan din yan eh. Yung mga pumapapel pagkatapos ng gera, nung wala ng panganib, mga kaibigan, naglabasan, gerilya raw sila. Mga hayop na yun, yung pala, eskolta gerilya pala yun. Oh, yung tunay na gerilya, yun ang nawala. Yun ang walang napala. Pero yung mga, ganun din dito ugaling Pilipino. At ang Pilipino, madaling paikutin. Doon sa issue lang ng Marcos versus Aquino. At mga dilawan. Nako. Mga kaibigan, yan ang pinakamadaling gamiting issue para hatiin mo ang bansa. Kaya tuwan-tuwa ang administrasyon. Ang dali ninyong iligaw di ba? Ibig mo sabihin kung dilawang ka, wala ka ng karapatang ipagtanggol mo bayan mo at wala ka ng obligasyon para manindigan ka para sa bansa mo laban sa China. Samantalang yung mga Vietcong, nakita ninyo, maliit lang na bansa pero hindi sila nagpapapi. Ang Taiwan, mga inchik din yan. Pero ayaw nila. Ang Hong Kong, maninindigan sila hanggang sa huling sandali. Kasi Hoda na sila ay umalis na sa Hong Kong. Hindi sila palulupig, mga kaibigan. Dapat yung pambansang awit natin sa kanila Di ba? Dapat sa kanila nababagay yun sa mga Pilipino, hindi nababagay ang lupang hinirang. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ang balita ho natin, maraming magbubukas pa na bagong pogo dito sa Pilipinas. Katunayan, may bago na namang hotel, isang hotel na si Kim Wong din ang nasa likod. Nalulugi raw yung hotel dahil sa lockdown. Ang ginawa, binili. Ito yung opportunity. Dito sa lockdown, dito sa pandemic, ginagamit nila ito para yung mga crony ng kasalukuyang administrasyon. Yan ang mga makinabang Sinasamantala. Katulad sa ABS-CBN. Ano ba? Punot dulo niyan. Hindi ba gustong makuha yan? Nino? Ng isang negosyante na crony nila. Hindi mo ba? Yan naman talaga yan Kahit pagbalik-tarin mo, yung galit, gawa-gawa lang yun. Lalo na yung issue. Di ba? Ano yung issue?
Saan nagsimula? Hindi raw pinalabas yung advertisement niya. Eh, hindi naman totoo yun eh. May nakausap ako mga taga-ABS-CBN eh. Oh. Ang totoo, merong nag-i-interest. Para mahawakan na ang buong Pilipinas. Wala na eh. Ultimong media, di ba? Oh. Eh ako na nga eh, hindi ko na nga pinangangalandakan eh, di ba? Oh. Ang dahil nagmamagaling dyan, oh. Mga kaibigan, meron pa ba kayo naririnig? Iisa na lang ang maririnig nyo sa radyo, si Waldy Carbonell. Ha? Eh pero, black timer na si Waldy. Hanggang kailan tatagal ang pera niya na ginagamit niya para ipagtanggol ang bansa niya? Sariling pera. Oh. Mga kaibigan, wala na eh. Wala na ibang nagsasalita eh. Eh, yung isa natitirang himpilan na hindi pinasasara, eh, siyempre, ano yan? Malalaman mo naman eh. Di ba? Pakinggan mo, sinasabi. Kung may laban. Wala eh. Di ba? Eh, yan ay benta nyo sa gobyerno. Di ba? Yan ay benta nyo. Oh. Kasi yung gusto nila, yun ang maririnig dyan. Di ba? Wala na, mga kaibigan. Unless na tayo magkaisa, wala na. Pogo. Unang-una, illegal yan eh. Anong personalidad niyan para magtayo ng negosyo? Ha? Oh. Kaya pala, pati siya burrito, hindi nasasawata eh. Kunyari lang eh. Mga kaibigan eh. Pero negosyo rin. Bakit? Illegal din eh. Sipin mo illegal, kinukuna mo ng pera. Di ba si Raulo ng isang gobyernong gagawa nun? Bakit? Illegal eh. Ibig mo sabihin, pag yung shabu nagbayad sa inyo, pwede? Ha? Illegal yun eh. Lahat na ng krimen, pwede na. Di ba? Oh, basta at saka, kaya malakas ang loob. Bakit malakas ang loob ng pogo na hindi magbayad ng buwis? Unang-una, mga kaibigan, sabi ko nga sa inyo, illegal yan eh. Hindi naman sila dapat makapagbukas eh. Pero pinapayagan, bakit? Eh, naghatag sa kanila. Oh. Kasi kung hindi naghatag sa kanila yan, hahabulin mo ang isang hindi nagbabayad ng buwis. Hindi ba? Oh, pag naghatag sa kanila, kamukhain sa sigarilyo. Yung dati, di ba? Anong pangalan ng sigarilyong yun? Oh. Nagbayad. Saan nagbayad? Sa BIR? Ewan natin, mga kaibigan, di ba? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ano pa ba yung balita rito? Wala namang maganda ng balita eh. Puro masasama na balita. Ha? Huwag na kayong magluwag. Sikipan na ninyo dahil pataas na naman ang pataas daw ang bilang. Mga kaibigan, sino may kasalanan na naman? Tayo na naman. Pagka pumalpak, magpapadala ng sundalo. Ha? Sino nagdesisyon nun? Ha? Sino ba nagde-decide na luwagan, yung lockdown, at sikipan? Sino? Yung bang publiko? Kayo nagpatupad niyan eh.
Sabi ko nga, hanggang 2022 nyo na gawin yan. Total, may iba kayong binabalak eh. At lagi na lang, sa tao nyo binibintang yung inyong mga kapalpakan. Ito nabanggit na natin sa ibang pagkakataon. Ito ang dapat na nating paghandaan. May balita tayo na hindi na muna mag-e-export ng bigas ang mga bansang kinukuna natin ng bigas. Logical yun kasi sentido común yun eh. Sapagkat tumatagal itong COVID. Di ba? At hindi mo alam kung kailan matatapos. Yung iba akala tapos na, babalik na naman. Di ba? Wala ho eh. Napaka-dilim. Alam nyo kung ba't ano lang ang ginugusto ko sa lockdown? Medyo hirap talaga tayo pero ginugusto ko sa lockdown. Dito pantay-pantay tayo eh. Ultimo yan, mga nasa gobyerno, ang hindi lang tayo pantay sa nakaw. Dahil wala tayong nanakawin. Wala tayong sa puder na makapagnakaw. Di ba? Sila lang sa gobyerno. Pero pantay-pantay tayo eh. Bihira mangyari yan eh. Huwag ka lalabag. Dahil hindi ka napapantayin yung mga yan. Hindi sila papayag na makapantay ka nila sa paglabag. Dahil pag sila, absuelto sila. Pag may kapangyarihan, ang lumabag, wala yun. Hindi siya covered ng batas. Sana nilagay niyo yun sa bayanihan Hilaswan. Di ba? Nilagay niyo, exempted ang mga kilalang tao, maimpluwensya, mayaman, at may pwesto sa gobyerno. Dapat niliwanag niyo yun. Hindi niyo nilagay dun. Hindi. Nawala ako. Wala. Ano yun? Yung sinasabi ko. Nilagay dapat sa batas dapat maliwanag na isinama. Ito nga, matagal ko na sinasabi nung bago pa ito mag-lockdown. Kasi nga, 1 buwan at kalahati, katulad ng sinabi ni Dr. Liachon, ako 1 buwan at kalahati pa bago idiniklara yung lockdown na yan, bago kumilos ang gobyerno, huli na, isa na sa binabanggit natin yung dapat paghandaan yung food security ng bansa natin. Kasi umaasa tayo sa importation eh. Bigas. Alam naman natin, ginagawa nila yan dahil yan pa lang eh. Corruption na yan eh. Anomalya na yan eh. Sipin mo, aasa mo, bigas. Pinakamahalagang staple food dyan, di ba? Bawat lamesa, bawat bahay, yan ang pangunahing kailangan. Bigas. Tapos iaasa mo sa importation, na alam naman natin, ginagawa nila yan sapagkat malaki kwarta dyan. Imbes na pondohan ang pagtatanim ng bigas, di ba? Pondohan ang mga magsasaka. Ba't pa na yung popondohan niya? Abala lang yan eh. Pautangin mo yan eh. Hindi tayo kikita dyan. Baka hindi pa tayo mabayaran. Kaya mabayaran ka, kaya hindi. Meron naman tanim eh. Yung tanim ang pakinabang ng gobyerno dyan eh. Yun ang binabayaran mo bali. Binibigay mo lang yung pera para
magtanim siya. Pagka hinarvest yun, gobyerno yun eh. So, wag mo sabihin, hindi ka mababayaran. Pero bakit? Hindi sila kikita. Kung kikita man sila, pakonti-konti. Hindi katulad ng importation, isang gulpe ang kita nila dyan. Pag sinabi mong importation, per metric ton yan. Halimbawa, $2,000 per metric ton ng sipa nila. Ang kickback nila, yung overpriced dyan. Di ba? Mga kaibigan. Ang dali ng pera. Di ba? Lahat na mag-i-import, ay, akin na. Puro pera lang. Sipin mo yan. Ilang milyong metric tons yan sa isang taon. Ito ngayon ang balita. Mukhang ang mga magsasaka, yung sa kanila, wala nang pumapayag ngayon na mag-export muna sa atin ng bigas nila. Yung mga kinukunan natin, Vietnam, Thailand, di ba? Wala munang export. Bakit? Siyempre, sisiguraduhin nila ang seguridad na makakain ng kanilang bansa. Kaya natin nagagamit si Marcos bilang example doon sa Masagana 99. Hindi tayo nag-import sa panahon ni Marcos. Nag-export pa tayo. Kaya nun, wala kang maririnig na nakakabili ng bigas na mabaho, binubukbok. Wala nun. Ang sasarap ng bigas nun. Mga kaibigan. At mura. Dahil nga marami. Sagana. Dahil po sa programa ni Marcos. Yun, maganda yun eh. Ang dami sinasabi natin yan. Sa January siguro, mararamdaman na yan ng taong bayan. Magbabasa-basa muna tayo ng mga pagbati rito at ng mga kumireaksyon po. Nabati natin si Lin Silawan, yung OFW natin sa Taiwan na ipinagtanggol ng gobyerno ng Taiwan. Si Roy Japan Tour, siya po ang hahanapin ninyo kung kayo'y may balak mamasyal sa Osaka, Tokyo, Hokkaido, Fukuoka. Roy Japan Tour. Si Jose Santiago, palagi raw po nakikinig sa atin sa Los Angeles, California. At binabati natin si Roger Manalo. Hindi na raw siya makausap. Itong si Roger Manalo, hindi na raw makausap, saka papakinig sa atin. Si Rehilda Rose ay binabati rin natin, taga San Diego, California. Robert San Pedro ng Bremerton, Washington. Si Mimi Basalio, Nelma Crespo, si Cap Kalayag, Bienvenido Cruz San Mateo ng Winnipeg, Manitoba, Canada. Yon, ang ating mga katropa, binabati natin Arlene at Mon Barrias ng Amsterdam. Si Buenos Dias, Joel Diaz ng Italy at si Carolina Luge sa Italy. Jorge Beichong ng Tokyo, Japan. Si Ella Samson Alviar, Rosita DC, Carol Torres Brihiño, Susana, ano ba pangalan? Si June Di Valencia, isa pong singer-actor. Si Yula Sotelo, isang veteran musician din po.
Carmela Torres Balcos. Yan. Si Andres Bonifacio ng Michigan. Si Maria Cruz. Binabati natin si Borges Ian ng Cebu. Si Romualdo Reyes. Marlon Pexon ng Chicago. Kaibigan natin yan. Si Ginoong Pajardo, ang Bilao ng New York. Si Grace Padilla, si Telang Padilla, si Tita Nela Padilla San Diego, binabati ho natin, no? At saka si Myla Padilla. Si Alan Nicolas, mula pa sa Manila Bay Anchorage area. Si Cyril Belen ng Antioch, California. Flor de Lisa Rance, si Mirna Guillermo, at binabati ko po ang mga kasundaluhan sa Zamboanga na nanonood at nakikinig sa atin, yung mga nasa ilalim po ng command ni General Camilo Balutan. Si Robert Cortez, Louis del Rosario Bay, si James C. Mata, Cesar D. Soriano, si Concepcion Ison Chulbo, Ricky Alfonso, Freddy Karamat. Siyempre si Roxanne Rankin ay binabati ko po ng Florida. Teka, sandali may hanapin ako dito si Joel Rankin nga pala ay binabati natin, have a safe travel. Si RJ Rivera, Philip Glenn Araw ng QC. Carmela, nabanggit na natin si Carmela. Si Jen Alchanaig, Tony Aguila ng Ontario, Canada. Nanonood kasama si Clotilde at Alberto Aguila. Si Len Mijares, oldies but goodies. Si Ver Garcia, Henry de Leon Esposo, Choy de la Pasión, Gerardo Retirva, Marisa Martinez, ang kaibigan natin si Chito Manalo na dati nating nakasama, isang musician sa Japan, retired na ho siya sa Philippine Airlines. Si Alquiros Cristina, nanonood from Kuwait. Jing Palomo, na musician, at saka ang kanyang husband, si Wilson, sa US of A. Si Russo Feliciano, from Pasadena, California. Si Grace Go. Matagal nating kaibigan yan. Si Bianski Cubs Baren, ng Liloan, Cebu. Leia Par Mil, Tina. Christopher Canyalita, Wilson Barayro Karingal, Willie C., Celso Paglingayen Aguilar, sa Marbella, Malaga, Spain, nanonood sa atin. Si Placido Corbito, Edwin Angara ng Australia, Lloyda Haruda, Annie Towndrow ng Ireland, nagbabakasyon yata sa Italy ngayon. Si Greg Veluz Jr., Edgardo Lim, Anthony Fardo, Benjamin Anisiete Bautista ng Daly City, California. Kumusta ba ang Daly? Meron pa bang Seramonte Mall dyan na dati ay pwedeng manigarilyo? Parang Harrison Plaza yan na malaki. Andyan yung mga chismosong Pilipino. Pero hindi, may silbi rin yung mga yun.
Pag may hahanapin ka na bagong salta ka ron, pumunta ka ron, may tumpo ka ng mga Pilipino ron. Kwentuhan, paano mong yung ano rito, kwentuhan dito, ganun din sa mga kapihan doon, nasa gitna sila. Pag nakausap mo na yun sila, tatanungin mo, kilala nyo ba si ganon? Ba? Madali mong makikita eh. Saan ko ba matatagpuan si ganon? Ba? Yan ang silbi ng mga kababayan nating yun, mga kaibigan. Si Vic Core, okay sa akin ang sinasabi mo sa gobyerno, kaya nakikinig ako sa iyo, pero pag usapin kay Marcos, medyo hindi ako panig sa sinasabi mo, maliho ang iba. O, kita mo na. Kay mali ako, kay tama ako, para sa iyo, ang sinasabi ko, pagkakaisa. Alin kaya ang mali doon? Yung sa Masagana 99? Hindi ho mali yun. Sabihin nyo kung ano mali ron. Baka ho hindi nyo dinanas yun. Yung panahon ng nabastante tayo sa bigas. Baka ho mas bata kayo sa akin. Si Elisa Rojas Malinis ng Talaba, Bacoor, Cavite. Si Wilson, nabanggit na natin, si Maria Luisa de la Merced, Archie Dawinan, si Roger Rubio, Julie Asentista del Villar. Si Villar ba nakalayan? Ba't ang bunganga ako? Rosalina Santos, Mir Hernandez, si June Arbolado, Brenda Espeleta, ano ito? Naantay daw kung kailan darating dito sa Pilipinas, naantay nila yung mga namatay na Pilipino. Meron pang isang kawawang Pilipino ron, yung bangkay, iniwan lang siya sa tabi, no? Nakalagay sa bag. Para lang aso. Iyak nang iyak yung pamilya. Si Mar Mangalos Lansangan from Milan, Italy, nanonood sa atin. Si Presi Pantoja watching from New York. Si Archie Dawinan ay taga Columbus, Ohio. Sa Japan, yung Ohio, good morning. Ito, Ohio. Si Erwin Biglete Sigua from Doha, Qatar. Oldies but goodies. Emmy June, watching from Los Angeles, California. Mirna Regalado from Las Vegas. Efren Ortilla. Sinilyang. Hubert Ivan Pang, belated happy birthday sa iyo. Ang idol natin, mula pa pagkabata, Efren Montes. Ang galing kumanta niyan, mga kaibigan. Hanggang ngayon. Rosario Zapa ng Molino, Bacoor. Elmer Catulin, Jimmy Alcano, Reddy San Miguel. Jermaine Isidro Aguila at sina Cecilia Saldi ng Santa Maria, Bulacan. Nanonood sila ngayon. Nixon ng Torres. Sabi nga, kung hindi kayo naniniwala sa sinasabi ko, paniwala niyo yun, di ba? Wala naman masama ron. Sabi nga we can agree to disagree. Di ba? Ang kailangan natin, ma-unify. Tatanggapin mo ba, halimbawa, kung merong mamumuno para tumindig laban sa China? Tatanggapin mo ba? Yun ang mahirap. So, hindi rin tayo magkakaisa. So, wala na tayo. Di ba? Tatanggapin mo na lang kung anong gagawin
mangyayari sa atin. Si Reginald Santos, si John Vida Carino, John Carino, Arsenio's Kitchen from Toronto, Canada. Si El Mika, si, ano ito, taga-Imus Cavite, ang Galang Family. Si ating idol din sa radyo, veteran broadcaster, based po sa New York, Fiorello Salvo, Mr. Fiorel Salvo. Every Saturday po, meron siyang program at mapapanood sa FB. At madalas kami nanonood doon. Si Elisa Rojas Malinis, Peter Lee, watching from Australia. Si Francis Mangahas. Ano ito? Si Alan Advincula. Si Val Luga. Si John Kim ng Saitamaken, Japan. Green Guevara. Emmy June. Ang pagkakaisa ng lahat ng sabayan ng Pilipino po, ang pagiging patriotiko po natin ang kailangan ngayon. Tama yun. Hindi ko mo gusto mo si Marcos o ayaw mo sa kanya. Hindi ko mo gusto mo si Ninoy o sino man, si Cory, si Noynoy, hindi ka na Pilipino. At dapat mawala pagiging patriotiko mo ba? Hindi. Di ba? Dapat magkakaisa tayo laban sa China, laban sa interes ng bansa natin, di ba? Yung sino man ang ika nga lalapastangan sa ating soberenya, kailangan sama-sama tayo. Si Rolando de la Cruz ng Abu Dhabi, ay binabati natin. Si Teresita Rojas Alera, John Reyes ng Houston, Texas, si Celestino Otome, Rudy Santos, original member ng Horoscope Band, si Lloyd Dantes Casal, Rosalinda Dihamco Sembrano, si Butch Spark, Erwin Gutierrez, Bong Benavides, Jesus Jack Datu, si John R. Season. Bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi patagain, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Magandang yumaga, Mike Defensor Sipsip Buto. Nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit lang yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang lang-apit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y
pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na